sabaw pa lang eh. Panalo na. Welcome sa Panlasang Pinoy. Ang lamig talaga ngayon. Ang sarap magsabaw. Luto kaya tayo, yung simple lang pero masarap. Sinabawang manok, okay ba yan? Tara, gawin natin. Hindi na makapag-antay kasi nagugutom na rin ako. At yung ingredients nga pala, makikita ninyo sa description ng video. Pakicheck na lang ha. Umpisa na natin. Meron ako ditong manok na nahiwa na into serving pieces. Bago lutuin, naglalagay lang ako dyan ng patis. Pinapatisan ko lang to para manuot agad yung lasa. Ground black pepper. Pwede kayong gumamit dito ng ground white pepper o white pepper powder. Haluin lang natin itong mabuti. So mabilisan lang itong pagbabad sa manok ha. Kung talagang nagmamadali kayo, kahit huwag nyo nang ibabad. Mga 15 minutes na pagbabad, okay na to. Importante lang mahalo mabuti yung nilagay nating patis dito sa manok para talagang ma-absorb ng manok yung patis. So yan, papabayaan ko muna to ng 15 minutes. Itatabi ko lang muna. At habang binababad nga yung manok, i-prepare naman natin yung ibang mga ingredients pa. Masarap talaga yung manok kapag maraming gulay, ano? Kaya eto nga yung gagamitin natin. Pero hindi nyo naman kailangan na ilagay lahat ng to, ha? Kung hindi available yung ibang mga ingredient dito, yung available lang dyan sa lugar ninyo. Nagkataon lang na meron ako ditong pechay, Baguio beans o yung bitsuelas, tapos meron pa akong sayote, patatas, may kamatis pa yan, bawang at sibuyas. So, nasa sa inyo na. Ang gusto ko lang kasi dito sa lulutuin natin na sinabawang manok, yung masarap na at healthy pa. Pechay. Yan, itong pechay natin, kailangan ko lang i-cut yung dulo na part. At nahugasan ko na itong mabuti ha. Importante yan. Bago kayo mag-prepare ng gulay, unang-una, hugasan nyo muna. So, lahat ng mga gulay na gamit ko, nahugasan ko na yan. Kung wala kayong pechay, pwede kayong gumamit ng bok choy or spinach. Or kung gusto nyo talaga ng leafy greens at walang mga gano'n na sinabi ko, malunggay. Gamit kayo kung meron dyan. Kung may pananim kayo, mas maganda, di ba? Pagdating dito sa bitsuelas, yung long green beans or Baguio beans, okay na to. Nahiwa na yung mga dulo at saka nahugasan ko na rin mabuti. Pwede rin tayong gumamit ng sayote para sa recipe na to. Nasa sa inyo kung may sayote na available. Kung wala, okay lang. Mas maganda dito kapag yung mga gulay na available sa refrigerator natin o kung may pananim tayo, mas maganda yon, ano? Karamihan sa atin gumagamit ng sayote, no? Dahil nga bukod sa masustansya na, abot kaya pa to. Hinihiwa ko lang to ng medyo malalaking wedges. So sa 4 na peraso. Para lang matanggal natin mabuti yung buto. So kung nakikita nyo yan, diba? I-trim mo lang yung mga dulo. Tapos tanggalin na natin yung buto sa gitna. Para sa akin, mas gusto ko liitan pa to ng konti. Siguro i-dice natin. Yung isang wedge, nahati ko ng 3. Yan. So, nasa sa inyo na ha kung gusto ninyong hiwain ng ganon. Okay na itong sayote natin. Yung patatas naman. Itong patatas, since maliit lang yung gamit ko ngayon, yan, hatiin lang natin into quarter. Or pwede pang hatiin siguro to. Mas liitan pa natin ng konti. Yan. At pagdating nga sa patatas, pagkahiwa natin, tapos mamaya pa natin ilalagay, no? Kuha kayo ng bowl na may tubig. Tapos pagsamahin nyo lang. Ibabad nyo yan dito. Ang reason kung bakit binababad natin sa tubig yung patatas ay para hindi ito mag-oxidize or hindi ito mangitim or mag-brown. Pansinin niyo kapag naghiwa kayo ng patatas tapos pabayaan nyo lang sa open air, after a few minutes makikita niyo unti-unti nang nagbabrown yan. Pagdating sa luya, kadalasan dito hinihiwa natin ng maninipis yung pahaba, no? Pwede nyo gawin yan Hiwain nyo itong matchstick pieces na katulad nito. Okay lang. Or, kung gusto nyo talagang lumasa yung luya, gusto ko kasi dito, pinipira talaga yung luya. So, para lumasa, tsaka para hindi din mahirap hiwain. So, yan. Hiwain nyo lang muna ng mga ganyang kalalaki. Then, i-crush lang ninyo. Pwede nyo gamitin yung kutsilyo na blade or yung pinakadulo ng kutsilyo ninyo. Yan. At ito na nga yung kamatis. So pagdating sa kamatis, I would say na pwedeng optional ingredient to. Pero kung meron naman, mas maganda siguro na maglagay kayo ng kamatis dahil nga nakakatulong to na magbigay ng freshness dito sa ating sabaw. And ang suggestion ko lang kung gagamit din kayo ng kamatis, sana yung hinog na. Sibuyas. Ang gamit ko dito, yellow onion. Pwede kayong gumamit ng sibuyas na puti. Yan talaga kasi yung pansabaw
At huwag ninyong titiparin tong sibuyas ha. Dahil nakakatulong ng malaki ito para magpalasa dito sa ating niluluto. Next naman, bawang. Gusto ko maraming bawang para dito. Ginigisa ko kasi itong manok bago sabawan. Kaya may bawang. Yung iba gusto nilalaga lang. So kung ilalaga nyo lang ito, kahit huwag na kayong maglagay ng bawang, okay lang. I-chop nyo lang ito ng regular chop. Regular size lang. Hindi natin to kailangan i-mince o hiwain ng sobrang pino. Yung ganyan lang, ayos na to. Yan, ganyang size lang. O, ready na tayo. Painit na muna tayo ng mantika. Unahin muna natin yung sibuyas. Yung luya, isama na rin natin. Ginigisa ko lang to hanggang sa mag-separate lang yung layers ng sibuyas. So mapapansin nyo naman, habang ginigisa, hinahalo-halo lang natin na ganito, di ba? Papansin nyo yung layers, ayan, no? Naghihiwalay na. So yan, yan ang indication na okay na to. Pwede na nating ilagay yung bawang. Ayaw natin na masunog yung bawang dito, ha? Kaya pagkalagay, halu-haluin nyo lang agad. Bango na agad, ha? Yung iba nagigisa, kasama ng kamatis. Pero hindi natin gagawin ngayon yan dahil kapag sinama ko yung kamatis, magtutubig yan no? Lalabas yung katas. Ayaw natin mangyari yan dahil ang next na gagawin natin ay ilalagay na natin yung chicken. Ginagawa ko yung pagpapabrown sa chicken para nang sa ganun yung balat niya hindi mapunit habang pinapakuluan natin mamaya. So yan, papakita ko sa inyo ha. So okay na to, lagay na natin yung chicken. Tapos pabayaan nyo lang hanggang sa mag-brown. So mga 1 minute, pabayaan nyo lang muna yung haluin para mag-brown na yan. Tapos balik na rin lang natin at ituloy natin yung pagluto. So kanina, kaya hindi ko nilagay itong kamatis. Dahil kapag inuuna ko to, bago ilagay yung chicken, magtutubig nga, diba? So matatanggalan pa tayo. Pwede naman natin ihalo na itong kamatis mamaya once na yung chicken mag-brown na. So yan, baliktad muna natin yung chicken. So guys, at this point nakikita nyo na nagbabrown na yung chicken natin. At yung katas nga nito, kasi kapag ginigisa natin yung chicken or pinapan fry natin sa umpisa, lalabas yung katas. So pabayaan nyo lang muna. Pa-evaporate lang muna natin yan hanggang sa mantika na lang yung matira. Para nang sa ganon, mas maluto natin mabuti yung chicken. Mas mapapabrown natin itong maigi. Kung nagmamadali kayo at gutom na, I suggest na pakuluan nyo na lang yung manok para tapos na. Saglit lang, diba? Since napabrown na natin yung manok, pwede nyo nang ilagay ngayon yung kamatis. So may option kayo dito para igisa pa yung kamatis kasama yung chicken or pwede kayong maglagay na agad ng tubig para pakuluan na natin to. Yan ang maganda kapag hinog na kamatis ang gamit natin dahil nagbibigay ito ng tamis dito sa ating niluluto. Hindi ko napapatagalin pa Lagyan lang natin ng tubig to. Tapos pakuluan lang natin. Kinulang yung tubig natin. Dagdagan ba natin yan? Takpan lang muna natin to para mas mabilis na kumulo. Habang papakulo pa lang, ito yung perfect timing para mas skim off natin yung mga scums na lumulutang. So nakikita niyo yung mga bula-bula na yan, Mas maganda kung matanggal natin yan para mas maging clear yung sabaw. Pwede tayong gumamit ng cooking spoon lang natin, tapos ililipat natin dito sa bowl, or kung meron kayong pang-filter talaga, gamitin ninyo. Basta siguraduhin nyo lang na yung ibabaw na part lang yung ni-scoop natin or ni-scrape natin. Usually yung mga oils natutulak yan dito sa gilid dahil yung apoy nasa gitna, diba? So ang tendency, papalabas, kumbaga yung movement ng mantika. Kaya dito tayo mag-concentrate sa mga gilid-gilid. So for now, okay na muna to. Ito yung nakuha natin na scums. So discard na natin to at ituloy lang natin yung pagluto. So guys, at this point, na-simmer na natin to ng 20 minutes. May kalambutan na tong chicken. At syempre, luto na, definitely. Naglalagay ako dito ng chicken powder. Pwede kayong gumamit dito ng chicken cube, kung ano man ang available dyan sa inyo, And, pag nagluluto tayo ng gulay, tapos iba-iba yung gamit natin, ang uunahin nating ilagay dito, syempre, alam na ng mga nagluluto, yung matagal maluto, Kagaya na lang ng sayote. So, yan. Unahin natin yung sayote pati yung patatas. So, yung patatas, tinanggal ko na yung tubig na pinagbabaran. Pansinin niyo. Diba? Hindi siya nag-brown or nangitiman lang. Dahan-dahan, ha? So, ilagay muna natin yan. Tapos,
Mas okay kapag takpan natin yung lutuan, ituloy natin yung pagluto for about 5 to 6 minutes. So nakasimmer ako, ilalagay ko lang to sa low. So ngayon mapapansin niyo yung mga mantika na nandito, gumigilid na. So magandang chance to para mas matanggal natin. I-skim uli ito or i-scrape uli. Ginagawa ko lang naman to para mabawasan yung mantika. Pero hindi nyo naman kailangan gawin kung gusto niyo na may konting fat itong soup ninyo, no? Pero parang nakakatakot naman yata. So yan, at this point, okay na tong soup natin. Pwede na natin idagdag pa ibang mga ingredients. Ilagay na natin tong ating Baguio beans or long green beans. At ilalagay ko na rin yung natirang paminta. Kanina, di ba, naglagay tayo ng paminta dun sa chicken bago lutuin. So, ito yung natira. And at this point, pwede na rin natin itong timplahan. Kuha lang kayo ng kutsara ng malinis. And tikman natin kung anong kulang. Kulang siya ng konting alat. Pwede kayong gumamit ng asin or patis. Napatisan na natin to kanina, no? Kaya may lasa na. So, konti lang. Maraming niluluto. Kaya, kailangan talaga balance yung lasa. Tikman natin ulit. Sakto na. Then, ilagay na natin tong pechay. Lalahatin ko na. Itong maganda dito sa sinabawang manok talagang gaganahan ka kumain. Hindi ka guilty sa pagkain kasi nga alam mo naman na healthy to. Marami pang gulay. Maganda pa nga to kasi kung may natira man, pwede nating i-refrigerate tapos kinabukasan, initin na natin yung leftovers, diba? Pwede pang pambaon to. Basta isil nyo lang na mabuti, ha? So guys, itutuloy ko lang yung pagluto dito ng mga 2 minutes pa. And then, tikman na natin. So guys, eto na yung ating sinabawang manok. Para sa akin, mas masarap yan kapag may sausawan. Alam nyo ba yan? Ano lang to, tinadtad na sili. So yung sili, dinurog ko lang muna. Hinaluan ko ng lime or kalamansi. Pwede rin. At yun yan, lagyan nyo ng patis. So, ito yung sausawan ko dyan. At tikman na natin tong ating sinabawang manok. Sarap talaga kapag napakaraming gulay. At since ang lamig nga dito ngayon, tamang-tama tong sabaw na to. Sabaw pa lang panalo na. Sarap talaga kapag mainit. Tapos nga, lalagyan pa natin itong patis. Yun ang panalo. Ating chicken, gulay. Ano ba pwede nating ilagay dito, So, ang dami na nating gulay. Iba't iba. I mean, kangkong siguro kung talagang wala tayong makuwang green leafy vegetables. Panalo yun. Simple lang pero okay yung lasa Sana subukan nyo tong recipe natin. Napaka-simple lang. Sinabawang manok. Guys, baka pwedeng pakilagay din sa comment section kung ano pa yung mga pwede nating ihalong gulay dito. Tsaka kung nagluluto kayo ng ganitong klaseng ulam or similar, paano ninyo ginagawa. Kung nakatulong sa inyo tong video na to, baka pwedeng pakishare na rin tsaka pakilike. At kung doon sa inyo ng mga nanonood na hindi pa pala nagsasubscribe, baka kala nyo nakasubscribe na, I would really appreciate guys na mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel. So guys, eto na ang ating sinabawang manok. Tara, kain tayo! Sarap. Sarap talaga. Tara, kain ulit.